my God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, at maginhawa at matagumpay. Ang lahat po ba'y tagumpay? Amen. Amen. Ngayon mga kapatid, tumayo po tayo at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ang Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Move among us with holy fire, as we lay aside all earthly desire, hands reach out and our hearts aspire. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Let the breeze of your presence flow, that your children may truly know. In the Spirit's flow, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Peace of God is with us today. Some new work of loving grace we pray. Every simply have your way. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Amen. Ang lahat po ba'y handa na magpuri sa ating Yahweh El Shaddai? Amen. Isang malakas na palakpak po para sa Yahweh El Shaddai. Amen. Ang lahat po'y pwedeng sumayaw. Amen. Tayo po'y nagagalak sa ating Panginoon upang magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Amen. Welcome po'y po ang nahihirapan Lahat sa po'y ating mga sumayaw. problema. Amen. Amen. Isayaw natin yan sa Panginoon. Amen. Amen.
sa lahat ng bagay. Si Jesus Ang ating patnubay sa ating paglalakbay. Tayo'y tutulungan basta't manalig ka lang. Itaas ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay. Kay Jesus mo lang ikaw ay lumundag ka ng may tuwa. Sa galak magpuri ka. Itaas mo ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay. Kay Jesus mo lang ikaw ay lumundag ka ng may tuwa. Sa galak magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Itaas mo ang iyong kamay. Kay Jesus mo lang ikaw ay lumundag ka ng may tuwa. Sa galak magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Amen. Tanggal ba ang iyong kahirapan? Amen. Amen. Dahil naisayo mo na yan sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya patuloy lang po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil ang ating Panginoon ang siyang ating gabay. Amen. Mga kapatid, patuloy pa tayong magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Damhin po natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Amen, Lord. I never wondered how much I love you.
Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Oh, we give you praise, we give you glory, Lord. We magnify your name. You're the King of kings, you're the Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the seas to the land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might you set your
sa langit, buhay at banal. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Hesu Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa lahat ng biyayang kalob mo po sa amin. Sa araw-araw na pagkakalob mo po sa amin ng kalakasan, dakilang Diyos. Maraming salamat, Ama naming nasa langit. At patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag upang patuloy, Ama, na hilingin po sa iyo na kami po'y patuloy mong kalingain sa dako pong ito. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kami dumadalangin sa mga sandali pong ito. Bilang iyong mga anak, minimithi namin makasunod sa iyong banal na kalooban. Kaya dalangin namin, O Diyos, patuloy kang mangusap sa amin. Ang mga salita mo na aming kailangan at magbibigay sa amin ng liwanag at aakay sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Salita, O Diyos, na patuloy mong ilagay sa puso ng bawat isa po sa amin. Linisin mo kami, Ama, sa aming mga karumihan, sa aming mga nagawang pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, na maging karapat dapat po kami sa mga sandali po nito, maging sisidlan ng iyong mga salita, dakilang El Shaddai, at magiging karapat dapat kami sa mga pagpapalang iyong ipinangako. Kasihan mo kami, Ama, ng iyong banal na Espiritu upang bigyan ng pangunawa sa mga salita mong aming mapapakinggan. Dalangin po namin na sa mga sandaling ito, patuloy mo kaming samahan sa dakong ito at ipagkalobnawa ang aming mga dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon nagdiriwang sa pagdating niya. Nangangalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halipit ka na iwasan na, tayo ay tutulungan na.
ang mabuting balita ay ating pakinggan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 3, simula mga talata 7 hanggang sa susunod na mga talata. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Edomia, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tero at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Sige po, bigay niyo po yung palakpak na papuri para sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hindi naman para sa akin yan, para kay Lord iyan. Amen? Amen. Na kung saan, kung hindi tayo tinitipid ng Diyos araw-araw ng mga pagpapalang ating pangangailangan, yung minsanan man lang, amen, sa loob ng isang linggo, tulad nito na kung saan pagkakataon na magpuri tayo sa Diyos, huwag natin tipirin ang ating Panginoong Jesucristo. Bigay po natin sa Kanya po. Sige po, malakas pa na papuri sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Yan. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, brother. Salamat sa ating dakilang Al Shaddai at muli na naman na tayo nagkakatipon ngayon sa dako pong ito. Amen? Amen. Nang ating pagparito po ay paglapit natin ito sa trono ng mahabaging Diyos. Trono ng mahabaging Diyos. Pag sinabing trono ng mahabaging Diyos, wala tayong ibang makakamtan sa tuwing tayo lalapit sa Kanya, kundi ang habag na ating pangangailangan. At tulad ng sinabi niya sa Hebreo chapter 4 verse 16, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos sapagkat doon kakamta natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Na alam po natin na ang hindi magagawa sa atin ng tao ay magagawa sa atin ng Diyos. Amen? At ang habag na yan, ang sabi po, ay mararanasan natin, makakamta natin sa tuwing tayo'y lalapit sa Kanya. Amen? Kaya mapalad ka ngayong hapong ito, na kung saan naririto tayo sa gawain po ng ating dakilang Diyos, sapagkat hindi tao ang ating linalapitan, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri muli sa Diyos. Naniniwala ba kayo na kayang ibigay ng Diyos ang ating kahilingan ngayon? Okay, sabihin mo sa katabi mo, sister. May brother. Answered prayer ka na. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya huwag niyo kayong magtipid. Isipin niyo na kung anong inyong kahilingan ngayon. Ano? Handa niya po yan ipagkaloob sa atin. Ako po inyong kapatid sa pananampalataya at nagpapasalamat sa Panginoon na niloob din po ng ating Diyos na makarating po dito sa dakong ito upang kayo makasama sa paglilingkod sa ubasan ng ating dakilang Al Shaddai. Ako po si Brother Edgar Relacio, Tubong Iloilo sa atin po at tawag po nito sa Maynila po, nakatira po kami sa Cainta. Mayroon na pong pamilya, may isang asawa at 3 anak. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Ayan. Dito po ngayon, tayo po'y dadako sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Mabuting balita kasi ang mabuting balita na to, may dala po itong mabuti sa bawat isa po sa atin.
At sa mabuting balitang ito ay tila baga ang ating Panginoong Jesucristo para siyang magnet na lahat ng tao nung sandali na yon ay nahahatak palapit sa Kanya. Ano? Na ang sabi po dyan ay nagdaragsa ang maraming tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Nakakita na ba kayo na minsan may mga taong dumaragsa? Kailan nyo iyan nakikita? Siguro yung mga Pilipino dito sa bansa ng Hong Kong kapag may mga artista ditong dumaragsa. Hindi po ba? Maari mga kapatid, na kung saan kahit siguro sabihin natin kahit may bayad pa yan. Talagang pagtsatsagaan, paglalaanan po natin para lang makita po yung taong iyon. Hindi po ba? Para lang makita po na yung tao na yun na hinahangad nating makita, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Pero ang tanong po kasi ay ganito, anong ibinudulot nun sa atin? Nagbibigay sa atin mari ng kasiyahan. Ng kasiyahan po, mga kapatid, yung kanyang pagparito at kung saan ay makita po natin po siya. Subalit dito po, iibahin po natin dito ngayon, ang mga tao dito ay dumaragsa palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ano kaya ang kanilang nakikita? Nung sandali na yon sa ating Panginoong Hesus, bakit ang mga tao po ay dumaragsa? Siguro kung masama ang kanilang nakikita, maari hindi sila lalapit. Maari nung sandali na yan ay mayroon silang natatanaw sa ating Panginoong Jesucristo, maari ito yung natatanaw nila, yung mabubuting nagagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Maari yung mabubuting iyon, mga kapatid, na kung saan, alam po natin, kapag ay nakikita natin na kung saan may gumagawa ng mabuti, at kapag tayo lalapit po roon, alam po natin na mararanasan natin yung kabutihan pong ito. At ito ang nais ng ating Panginoon, lumapit tayo lagi sa gumagawa ng mabuti. Amen? At kung mayroon mang gumagawa ng mabuti, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung paano niya inialay ang sabi nga ni San Pablo, kung hindi ipinagkait sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, hindi niya rin ipagkakait anumang ating kahilingan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga tao nung sandali na yan ay dumaragsa. Ano kaya ang dahilan? Na ang sabi po, sumunod ang maraming tao sa ating Panginoong Jesucristo. Ano kaya mayroon sa Panginoon? Ano kaya ang kanilang natatanaw o nakikita nung sandali na yan sa ating Panginoong Jesucristo? Subalit dito po sa aklat ng mga gawa, Kabanata 10, at talata po ay 38, may sinasabi po dito ang salita ng Diyos. Na ang sabi, ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang isa po dito, ang sabi po, sa hinirang ng Diyos at sumasa kanya ang Diyos. Sumasa kanya ang Diyos. At saan man dako siya pumaroon, siya po ay gumagawa ng mabuti. Amen? Ito pong napakaganda na makita po natin yung salitang sumasa kanya ang Diyos. Kaya ang mga tao sumusunod sa ating Panginoong Kristo nung sandaling iyan dahil mayroon silang nakikita na kung saan ang kanilang nakikita, mga kapatid, ng sandali na yan, ang Diyos ay suma sa kanya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Suma sa kanya ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa kanya, sister, suma sa iyo ang Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Amen? Dahil yan ang kanyang pangako, ang sabi niya, tayo'y kanyang templo. Amen? Tayo po ang kanyang templo. Ulitin ko po, kaya kanina po sa atin pong pagdalo ng misa ay tinanggap natin ang katawan ng Panginoong Kristo. Diba? Buhat po doon sa tabernakulo, ibinigay po siya sa atin. Kasi tayo ang tunay niyang tahanan. Amen? Na paglabas natin dito, hindi siya dyan maiiwan. Paglabas natin, kasama natin siya
dahil nananahan siya sa atin. Kaya ang Kristong ito natatanaw sa iyo. Amen. Sarap ano? Sarap na kapag lagi mong kasama, alam mo, ay kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Na ito pong natatanaw ng mga tao nung sandali na yan, na tila bagay yung kabutihan mayroon ang Diyos ay nahahayag sa kanila sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sumasa Kanya ang Diyos at ito'y pinapatunayan, ang sabi po dyan, pinapatunayan ito ng mabubuting ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng yung lahat ng lumalapit sa Kanya ay napapabuti. Amen? Minsan maalala ko po noon, ipanauhin sa amin, ang sabi po ay, saan pupunta si Edgar? Ang sabi ng aking sister wife, pupunta, may outreach po yan, may hayo doon sa Mandaluyong sa correctional. Nung marinig yung correctional, ang sabi niya, di ba yan yung kulungan ng masasamang tao? Ano? Masasamang tao, ang sabi niya. Ayan. Sabi ko, hindi po naman kulungan yun ng masasamang tao. Hindi kulungan yun ng masasamang tao. Talaga naman, pinagdiinan talaga masasamang tao, di po ba? Na kung saan alam po natin, hindi po masasamang taong naruroon, kundi mga tao lang nakagawa ng pagkakamali. Na kinakailangan yung kanilang nagawang pagkakamali ay, tawag po nito, ay maituwid sa pamamagitan ng kanilang pananatili sa lugar na yon. At para matulungan na maituwid, kailangan nila ang salita ng Diyos. Kasi kung masasamang taong naruroon, edi sasamain tayo. Ano? Diba? Pero alam po natin na kung saan ang bawat isa sa atin hindi nilikha ng Diyos na masama, kundi likas na mabuti. Amen? Minsan, nagkakaroon lang ng mga pagkakamali sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na pinatutunayan po iyan ng mabubuting ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung nakikita ng mga tao na sumusunod sa Panginoong Jesus, yung nakikita nilang ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa mga taong lumapit po sa kanila, ay yun ang nagiging dahilan para sila din po ay sumunod sa Panginoong Jesus dahil umaasa sila na yung nakikita nilang ginagawa ni Jesus doon sa mga taong ginawa ni Jesus ng kabutihan ay gagawin din sa kanila. Amen? At alam naman natin iyan, ang Panginoong Jesus ay lagi nag-aanyaya ng sabi ng Panginoong Jesucristo, halika kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Amen? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung pangako na yan ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po, magagawa lang yan ng Jesus sa buhay natin, mararanasan lang natin iyan sa buhay natin kung tayo ay lalapit. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya. At hindi ka naman tatawagin ng Panginoong Jesus na lumapit sa Kanya kung alam niyang wala siyang magagawa sa iyo. Amen? Napakaliwanag sinabi po sa isang bahagi ng kasulatan ni Propeta Isaias na ang sabi po riyan, ako ang inyong Diyos. Ang sabi po diyan, iingatan ko kayo hanggang sa inyong pagtanda. O kita niyo po, may tao bang gagawa sa iyo noon? Na ang sabi, iingatan ko kayo hanggang sa inyong pagtanda, hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Ako ang... Ba't ganyan ang tingin nyo? Ha? Wala nang puputi, ano? Ayan. At sabi niya, hanggang sa pumuti niyong buhok, ako ang may likha sa iyo, kaya tungkulin ko na ikaw ay iligtas at laging kalingain. Di ba tungkulin ko? Tungkulin iyon ng Diyos, pero magagawa lang iyon ng Diyos sa atin, maranasan natin yung pangako pong iyon ng Diyos kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Amen? Kaya itong ginagawa ng mga tao nung sandali na yan, yung nakikita nilang kabutihang ginagawa ng Panginoon Jesus sa mga tao na kung saan napabuti ang buhay, inaasahan din nila at pinaniniwalaan na sa paglapit nila sa Panginoong Jesus, gagawin ito ni Jesus sa kanilang buhay. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, dumarating ang maraming tao, hindi lang sumunod, kundi mayroong dumarating. Nung sandali po na yon. Sino itong mga dumarating na ito mga kapatid? Ito yung mga taong may napakinggan tungkol kay Jesus. Amen?
Paano sila may napakinggan tungkol kay Jesus? Napakinggan nila yung tungkol sa ating Penso Kristo sa pamamagitan ng mga taong pinagpala ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga tao na kung saan nakaranas ng kabutihan ng ating Penso Kristo, nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kayo po ba may patutuo tungkol sa Panginoong Hesus Kristo? Mabuti iyan, maganda iyan, dahil yung mga patutuo nyo iyan tungkol sa kabutihan ng Panginoong Hesus, yan ang magbibigay sa tao ng lakas ng loob para lumapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya huwag niyong ikahiya yung mga patutuong iyan. Para sa pamamagitan ng patutuong iyan, makilala ng marami ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang sabi nga po ay ang ganito, ang sabi po dyan sa sulat po ni San Lucas o sa aklat po ni San Marcos, Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, o Banata 6, talata po ay 31, may sinasabi po rito, papurihan natin ang Panginoong Hesus. Iba ata ang aking nasulat, na sinabi po roon ay marami po ang dumarating at umaalis. Itong sinabi ng Panginoon. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pa, hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Yung sandali na yan, maraming tao lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, kaya sabi po dyan, hindi na nila makuhang kumain pa. Dumarating at umaalis. Amen? May mga dumarating pinagpala at mayroong mga umaalis matapos pagpalain at tapos ibalita yung mga ginawa ni Jesus, mayroon pang mga dumarating. Tulad po ng babaeng balo, babaeng 12 taon nang dinudugo. Paano siya nakalapit sa Panginoong Jesus? Dahil may napakinggan siyang usap-usapan tungkol kay Jesus. Amen? Dahil lang doon sa usap-usapan ng mga taong ito, yung babaeng 12 taon nang dinudugo, wala ng kayamanan, naubos ng kayamanan ng sandali na yan, yung babae na yon ay natutong, yung babae na wala ng pampagamot, na wala ng pag-asa, ay nakakita ng pag-asa dahil sa kanyang napapakinggan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. Na ito ang kailangan, ang sabi nga, paano lalapitan ng tao ang hindi niya sinasampalatayanan? Paano tatawagan ng tao ang hindi niya sinasampalatayanan ayon sa Roma chapter 10 verse 14? At paano sila makakalapit at makakapanampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Amen? Ngayon, may mapapakinggan lang sila tungkol sa ating Panginoong Hesus kung ang inyong mga patutuo, kung ang mga ginawa na kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo ay ibahagi ninyo sa kanila. Amen? Maalala ko po na kung saan ay mayroong isang patutuo. Sabi nung isang sister, nung bata pa sila, dinadala sila ng lola niya sa gawain ni El Shaddai. Ang kalalagayan nila sa buhay, halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Tuwing gawain, araw ng linggo, araw na Sabado, dinadala sila ng kanyang lola sa gawain ni El Shaddai. Pero yung sister na ito, nagpatutuo iyan, kinukwento niya to doon sa patutuo niya nung panahon ng pandemic. Sa gawain ng ating dakilang El Shaddai. Na ang kanyang patutuo, noon ito yung aming kalalagayan nung na dinadala kami ng lola ko sa gawain. Halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero itong panahon na pandemic, hindi lang 3 beses kami kumakain sa isang araw, nakapagbibigay pa kami sa aming mga kapitbahay. Amen? Dito makita natin na kung saan yung kanyang lola umaasa, nananalig nung sandali pong iyon, na yung kanyang mga apo na hindi niya kayang ibigay yung pangangailangan, yung buhay na nararapat para sa kanyang mga apo, na hindi niya kayang ibigay, may Diyos na makapagbibigay sa kanyang mga apo. Amen?
Kaya dinadala niya ang kanyang mga apo sa gawain ng El Shaddai upang makilala ng kanyang mga apo ang Diyos na tutulong sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung kailangan po natin na kung saan patuloy tayong lumapit, hindi lang tayo, amen? Hindi lang tayo, kundi sikapin po natin na kung saan makaakay pa tayo ng maraming lalapit sa ating Jesucristo sa tunay na gumagawa ng mabuti sa buhay po natin. Amen. Ano ang ginagawa ng mga lumalapit? Hinihipo ang Panginoong Jesus. Lahat ng makahipo, gumagaling. Ito yung ginawa ng babaeng dinudugo, 12 taong dinudugo, na lahat ng manggagamot ay nilapitan niya na, naubos na yung kayamanan niya sa pagpapagamot. Pero anong sabi ng babae? Nung may narinig siya tungkol sa ating Jesucristo, ang sabi niya, mahipo ko lang ang damit niya, gagaling ako. Amen? At nagsumikap ang babae ito na mahipo ang ating Jesucristo, at nung mahipo niya, siya ay gumaling. Tumigil yung kanyang pagdurugo. Yung salita po dyan, ginagawa ng mga taong lumalapit sa ating Jesucristo ay minimithi nila, hinahangad nila na mahipo ang ating Panginoong Jesus. Maabot ang ating Panginoong Jesucristo. Maabot. Amen? Na nung sandali na yan, para baga pag sinabing inaabot mo ang ating Panginoong Jesus, kapag inabot mo siya, nararamdaman ka niya. Amen? Nararamdaman ka niya. Amen? Sana sa tuwing tayo lalapit sa Panginoon, sa tuwing tayo po ay dumadalo sa itong gawain, sana nararamdaman ng Panginoong Jesus na andyan tayo. Amen? Paano niya mararamdaman iyon? Kapag nasa gawain ka, huwag mong isipin ang ano paman. Amen? Ilagay mo yung puso't isipan mo sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung kanilang mga kapatid, na kung saan maabot nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi minsan, masasabi po natin na ganito, kasi noon naman, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Amen? Kaya kapag ako napadaan ng simbahan, kahit lasing ako, napapasay na. Di po ba? Tanda na kung saan, hindi mo nalilimutan na mayroong Diyos. Ano? Kaya minsan kapag nakakita ako ng cross, nagpapaganon ako. Kaya pala sementeryo na. Pero ang mahalaga, naaalala mo na kung saan may Diyos. Di po ba? Dito po, yung mga tao po ng sandali na yan ay nakakalapit sa ating Jesucristo. Nahihipo nilang ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan na kung saan ay dapat maramdaman tayo ng Panginoon. Maramdaman po natin siya sa buhay natin. Kasi minsan, hindi tayo nararamdaman ni Lord eh. Tayo lang ang nagpaparamdam sa Kanya. Nagpaparamdam tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang problema, mga kapatid, minsan ay yung ganito. Mas mararamdaman ka ng Panginoon kapag ikaw nasa Kanya at siya'y nasa iyo. Amen? Yung tila bagang may ugnayan kayong dalawa. Amen? Kasi minsan lumalapit tayo kay Lord, wala tayong ugnayan. Bakit po? Kasi pinaparating lang natin sa Kanya yung gusto natin, pero ayaw natin siyang pakinggan. Amen. Di po ba? Ayaw natin siyang pakinggan. Kaya sabi po, ako'y nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Kundi rin gininuman ang aking tinig at ang pinto'y pagbubuksan, ako'y papasok sa Kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Amen? Ako'y nakatayo at kumakatok, kundi rin gininuman ang aking tinig. Parang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, ang tunay na pagbubukas ng pintuan ng puso ng tao para sa ating Panginoon Jesucristo ay ang pagkilala sa tinig ng ating Panginoon. Amen? Kapag kinilala niyong aking tinig at ang sabi niya, ang pinto'y inyong pagbubuksan, ako'y papasok sa tahanang iyan at magkasalo tayo. Sasaluhan kita sa pagkain. Alam natin pag sinabing tahanan ng puso po natin. Amen? Anong ipinaparating ng Panginoong Hesus sa salitang sasaluhan niya tayo? Sasaluhan niya tayo sa pagkain. Isa po yan na kung saan pangako ng Panginoong Hesus. Kapag pinagbuksan natin siya ng pintuan ng ating puso, papasok siya dyan, sasaluhan niya tayo sa pagkain. Salita na kung saan hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Anumang sitwasyon ng buhay mayroon ka sa daigdig po na ito, naririyan siya, kasama mo siya, katulong mo siya.
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Subalit ang isang nakakalungkot po dito mga kapatid sa bahagi po na ito ng gospel po na ito, ang mga tao nung sandali niyan lumalapit hindi dahil si Kristo ang kailangan. Amen. Kanina sabi ni Father sa banal na misa, ang dapat mismo ang Diyos. Sabi niya, daming ang nagtutor dito, tinitingnan, di ba? Ang nakikita lang yung ganda, pero hindi yun ang dapat. Dapat mismo siya. Amen. Ang ating tinatanaw, nakikita. Amen. Sa buhay po natin. Ito po, ang kanilang hinahangad, maabot, mahipol ang Panginoong Jesucristo para dun sa kagalingan na kanilang kailangan. Para sa kagalingan na kanilang kailangan. Amen? Hindi dahil si Kristo ang kanilang kailangan. Hindi dahil si Kristo ang nais nilang makamtan sa kanilang buhay. Kundi dahil lang doon sa kagalingan na kanilang kailangan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, matatanaw ba natin na yung mga gumaling matapos gumaling ay nagpuri sa Diyos? Wala po dito na sinabi na lahat ng may karamdaman na humipo sa ating Panginoong Jesucristo at pinagaling ng ating Panginoong Jesus ay nagpuri sila sa Diyos. Ano? Wala po. Hindi natin nabasa po dito sa Ebanghelyo na ito mga kapatid. Maari nagpasalamat. Maari nagpasalamat. Gano'n naman tayo, kapag mayroon pong gumagawa sa atin ng mabuti, nagpapasalamat po tayo. Maari nagpasalamat na kung saan parang pasasalamat lang natin sa isang ordinaryong tao. Amen? Na gumawa po sa atin ng mabuti. Subalit sa sandali nito, tanawin po natin dito, yung ginawa po sa Ebanghelyo na to, tanawin natin na ang sabi po dito, kung ano po yung ginagawa ng mga demonyo nung sandali na iyan. Ginagawa ng demonyo ino. Ayan. Ang sabi po dito, kapag nakita po ng masamang espiritu ang ating Panginoong Jesucristo, kapag nakita po nila ang ating Panginoong Jesucristo, sila'y nagpapatirapa. Amen. Sila'y nagpapatirapa. Ano po yung pagpapatirapa na yon? Yung pagpapatirapa na yon ay tanda ng pagsamba. Amen. Tanda po iyon ng kanilang pagsamba o pagpapakita ng mataas na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na hindi lang siya basta ordinaryong tao na nagpapagaling noong sandali po na yan, kundi ang sabi po diyan, siya'y sinasamba na alam po natin, ang pagsamba ay para sa Diyos lamang. Amen? Ang pagsamba po ay para sa Diyos lamang. Pero ginagawa ito ng mga demonyo nung sandali na yan o na masamang espiritu na nakakakita sa ating Panginoong Jesucristo, tanda nung sandali na yan, kinikilala nila ang Panginoong Jesus na Diyos. Amen. Amen. Kinikilala nila ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng sinabi sa bahagi po ng sulat ni Santiago. Ang sabi po diyan, may pananalig ka ba sa Diyos? Sabi niya, ang mga demonyo nananalig din, nangangatal pa nga. Di po ba? Ganun po, nangangatal pa nga sila mga kapatid, na grabe ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun nga lang, hindi sila talaga nagpapasakop. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory to God. Bilis ng oras. Pangalawa po dito, ang sabi po, ipinapahayag nila na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Ipinapahayag nila na si Jesus ay anak ng Diyos. Subalit, ang ginawa ng Panginoong Jesus, pinatatahimik. Amen? Pinatatahimik ng Panginoong Jesus ang mga demonyo po na ito na magsabi na siya'y anak ng Diyos. Kilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kilala po nila ang ating Panginoong Jesus. Kinikilala nilang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pinatatahimik sila ng ating Panginoon. Pinatatahimik. Di po ba dapat makilala si Jesus? Amen?
Dapat makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit pinatatahimik ng Panginoon? Kasi sa punto pong ito, makikita po natin, may pandaraya dito. May pandaraya. Ikaw ba maniniwala sa demonyo? Hindi. Kahit sabihin nilang si Jesus ay anak ng Diyos, hindi ka maniniwala kasi demonyo yan. Amen? Demonyo po yung nagsasabi, mga kapatid. Kaya may pandaraya na kung saan, pag sinabi ng masamang espiritu, si Jesus ay Diyos, dahil masamang espiritu ang nagsasabi nito, agad mong kukontrahin. Hindi yan totoo kasi demonyo siya. Dinadaya niya tayo. Amen? At ang iisipin ng tao, yung kapangyarihang mayroon sa Jesucristo para magpagaling, hindi galing sa Diyos, kundi galing sa demonyo. Amen? At totoo yan, na kung saan, ang sabi po rito, sa aklat po sa kabanata po ay 6, may sinasabi po sa Ebanghelyo po ni San Marcos, kabanata po ay 3, talata po ay 22, na sinabi po ay ang ganito, sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. O tama, di po ba? Iisipin. Kaya kanilang iniisip, ng sandali na yon, dahil sa sinabi po ng demonyo na siya'y anak ng Diyos, kita mo po yung kanilang pag-iisip agad, hindi po yan anak ng Diyos, kundi ang sabi po, ang demonyo nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para magawa po iyan. May pandaraya. Bakit, mga kapatid? Kasi kapag hindi mo nakilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon ng ating buhay, mawawala ang kaligtasan dala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nakasalalay sa ating pagkilala kay Jesucristo ang kaligtasan na dala-dala niya sa buhay po natin. Amen? Kaya nakikita ng Panginoong Hesus na kapag ang demonyo po ang magsabi nito, tiyak na hindi siya kikilanlin ng mga tao. Amen? Tiyak na hindi paniniwalaan ng mga tao po iyon. Kaya kinakailangan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, sino ang may karapatan na dapat magsalita na si Kristo ay Panginoon? Sino yung kapanipaniwala na dapat magsabi nito na si Kristo po ay dapat kilanling Diyos, si Kristo ay dapat kilanling Panginoon para ang kaligtasan ay makamtan natin lahat? Sino ang may kaparapatan gumawa niyan? Ha? Tayo. Tayong nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen? Tayong mga na kung saan alam po natin kung anong ginawa ni Jesucristo para po sa atin. Na ang sabi nga sa sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso kayong manalig na siya ay namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Maliligtas ka. Na kung saan tayo ang kinakailangan na siyang nananalig sa ating Jesucristo, ang kinakailangan magpahayag nito. Amen? Kaya ang pagkakilala ng maraming tao sa ating Panginoong Jesucristo, nakasalalay sa iyo. Amen. Nakasalalay sa atin lahat. Ang Amen. sabi ng Ebanghelyo, kung ikakahiya mo siya sa daigdig na ito, ikakahiya ka niya rin pagdating ng panahon sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, kung hindi mo siya kikilanlin sa harap ng tao, ng maraming taong siya ang iyong Panginoon tagapagligtas, hindi ka rin niya kikilanlin sa kanyang kaharian. Amen. Maraming tao ngayon puno ng suliranin. Amen. Amen. Ang tanging pag-asa, si Kristo. Amen. Na kinakailangan ang Kristong ito, madala natin sa puso po nila. Ang Kristong nangangako, sasaluhan kita sa pagkain, hindi kita iiwan, tutulungan kita sa lahat ng sandali. Ito ang Kristo na dapat makilala ng maraming tao sa pamamagitan ng tumanggap ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tumayo po tayong lahat.
Panginoong Jesus, tulad ng mga taong lumapit po sa iyo, na iyong pinagaling, mga taong humipo sa iyo at iyong tinulungan. Panginoong Jesus, narito kami ngayon sa iyong banal na harapan. Hindi lang sa kagalingan na kaya mong ibigay sa amin, kundi narito kami sa iyong harapan sapagkat tanging ikaw lamang ang Panginoon na kinikilala namin sa aming buhay na makakatulong sa amin sa lahat ng panahon. Ikaw ang Panginoon na aming pinaniniwalaan na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang suliranin meron ka kapatid, iwan ka man ng lahat, pabayaan ka man ng mga taong inaasahan mo, andiyan dyan lagi ang ating Panginoong Hesukristo. Nag-iisa at nalulumban dahil sa hirap mo tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos ng bigaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Sabihin po natin, sumunod tayo sa maiksing panalangin. Ama naming nasa langit, Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon, malapit ako sa iyo, nagpapakumbaba papakumbaba at inaamin at inaamin na ako'y na nagkasala ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Isinasamo ko Isinasama sa ngalan ng bugto mong sa anak ngalan ng bugtong na si anak Hesukristo, na si Hesukristo, ako'y patawarin patawarin sa lahat kong nagawang sa lahat kong kasalanan. Pakalinisin ako Kalinisin ako sa lahat kong karumihan. sa lahat kong karumihan. Linisin mo ang aking isipan, ang aking puso, ang aking labi, ang aking mga kamay, sa lahat ng gawa ko na hindi mabuti. Patawarin mo po ako at dalangin ko ngayon, Dalangin ko ngayon, manahan ka manahan
sa puso ko. sa puso. Tinatanggap kita, Tinatanggap Heso kita, Kristo, Heso Kristo, na aking Panginoon, aking Panginoon, tagapagligtas, tagapagligtas, Hari Hari, at Diyos ng aking Diyos ng buhay. aking Maghari ka Maghari sa buhay ko. sa buhay At ko. tulad ng iyong pangako, At tulad ng huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Hingin niyo sa Diyos ang nais niyo ngayon. Sa ating pananahimik ngayon, kausapin niyo muwat sa puso niyo ang ating Panginoong Hesus. Panginoon, hindi ka namin nakikita, subalit nananalig kami sa masandali na to. Naririto ka sa aming kalagitnaan. Kasama ka namin sa dakong ito. Ilagay niyo po ang inyong kamay sa balikat po ng inyong katabi. Ipatong niyo po. Sige, humingi kayo sa ating Panginoon, kausapin niyo po siya. Panginoong Hesus, dalangin ko po sa pamagitan ng mga kamay nito na nakapatong po sa balikat ng bawat isa. Ipadama mo po sa amin na ito'y iyong kamay. Ito, O Diyos, ay inyong kamay. Nasa mga kamay na yan, padaluyin mo po ang inyong kapangyarihan. Kapangyarihan, Panginoong Hesus, na magpapagaling sa taglay kong karamdaman, sa taglay naming karamdaman, kapangyarihan na magbibigay sa amin patuloy ng kalakasan. Padaluyin mo po sa bawat isa, O Diyos, sa mga kamay na yan, ang iyong mga pagpapala, Panginoong Hesus. Smita ng kamay na yan, Ama, ipadama mo po na ikaw ang may hawak sa amin, iparanas mo sa amin ang iyong pagmamahal. Hindi lamang, Ama, na mga kamay na to ngayon, na ang kamay mong aming nararanasan sa dako na to ay aming maranasan lamang, kundi maging sa aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Hinihiling namin, Panginoong Hesus, ang kamay mo ang umabot sa kanila. Ang kamay mo, Lord, ang umabot sa kanila. Dinggin mo, Amang, kanilang mga dalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang mga magulang, asawa, anak, kapatid. Ipagkaloob mo dakilang El Shaddai sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit. Aming inaangkin sa mga sandali po na ito ang aming mga kahilingan na iyong dinirinig at pinagkakaloob sa amin. Manatili, Ama, na ang iyong kamay ang siyang manatiling may hawak ng aming buhay upang araw-araw kami po'y gabayan, ilayo sa kapahamakan, ilayo sa masama, bagkus patuloy kaming dalhin, O Diyos, sa iyong liwanag. Ang patuloy kaming makalakad ng naaayon lagi sa banal mong kalooban. Salamat dakilang Diyos, sa tuwing tatawag sa iyo ang bawat isang naririto ngayon sa iyong banal na harapan. Pagbuksan mo sila ng pintuan ng puso mo, dakilang El Shaddai, at sa ngalan ng Panginoong Hesus, patuloy ipagkalob sa kanila ang kanilang mga kahilingan. Taas po natin ang mga prayer request natin o anumang kahilingan ating itinataas. Dakilang Diyos naming nasa langit, maraming salamat sa iyong mga salita at buong puso kaming nananalig na kung anong kabutihan ginawa mo sa mga taong dumaragsa nung panahon na iyan, naririto ka sa daigdig na to, ay kabutihan din na patuloy mong ginagawa, Panginoong Hesus, sa buhay namin ngayon. Kaya Ama, dalangin ko po buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang lahat ng kahilingan na kanilang itinataas. Biyayaan mo kaming lahat ng magandang kalusugan sa dako pong ito, patuloy kalakasan, dakilang El Shaddai, maayos at masaganang buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong lahat at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang
Mga kapatid, ating dasaliin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siya naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin, ika'y mahamak ang walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka silang magtataas nang hindi masaktan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.